Isang mapagpalang araw sa mga giliw naming mga tagapakinig. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Samahan niyo po akong tunghayan ang isa na namang kakaibang storya ng buhay at pag-ibig ng ating story sender ngayong araw na nagpapatago sa pangalang Caroline. Inanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa inyo, Miss Sunako. Bago ko simulang ibahagi ang storya ng buhay ko, nais ko lang sabihin na hindi ako perpekto. Nagkakasala ako, pero hindi ibig sabihin nun ay masama na akong tao. Nagdesisyon akong ibahagi ang kwento ko dahil gusto ko ring makahingi ng payo. Hindi lang po sa inyo, Miss Sunako, kundi sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Caroline. Wala namang kaso sa akin kung anong itawag nila. Caroline, Caro, o kahit Oy lang. Dahil hindi naman ako ang tipong nagpapakilala ng totoo kong sarili sa iba. Mas gusto kong panatilihing pribado ang ilang bahagi ng buhay ko. Mas madali kasing umiwas kaysa magpaliwanag. Taga Valenzuela po ako at first year college sa isang pamantasan dito sa amin. Nangyari po ang lahat ng ikukwento ko, may 1 taon na rin ang nakakaraan. Graduating na ako noon ng senior high school. Isa akong estudyante na wala nang ginawa kundi ang magpatawag lagi sa principal's office. Hindi ko naman talaga sinasadya. Okay, fine. Siguro minsan sinasadya ko. Pero sa totoo lang, hindi ko rin naman maintindihan kung bakit ako ganito. Para bang may kulang na hindi ko mahanap at kung ano-anong bagay ang ginagawa ko para lang mapansin man lang. Sa school, hindi ako honor student, hindi rin ako athletic, at lalong hindi ako teacher's pet. Kung may award lang siguro para sa most likely to be in trouble, malamang matagal na akong champion. Minsan, napapagalitan dahil sa hindi pagsuot ng tamang uniform. Madalas dahil sa pagsagot-sagot sa teacher. At minsan naman dahil sa pakikisali sa gulo na hindi ko naman talaga sinimulan. Pero sa totoo lang, mas gusto kong mapagalitan kaysa makalimutan. Ewan ko ba? Para kasing mas okay na galit sila sa akin kaysa wala silang pakialam. Lalo na si Mama. Mula nang mawala si Papa, naging abala siya sa trabaho. Masyadong abala na parang mas mahalaga pa iyon kaysa sa akin. Hindi ko naman siya masisisi, pero minsan, hindi ko mapigilang magtampo. Ni hindi ko nga alam kung alam pa ba niya ang nangyayari sa buhay ko eh. Alam kaya niyang 3 beses na akong napatawag sa principal's office ngayong buwan? O kaya naman, namuntik na akong ibagsak sa isang subject dahil sa kakulangan ng projects. Hindi ko alam. Hindi ko rin sigurado kung may pakialam siya. Sa school, wala rin naman akong matatawag na tunay na kaibigan. May mga kakilala, oo. Pero karamihan sa kanila, puro pang sandali lang. Yung tipong magkakasama lang kayo kapag trip nila. Pero kapag kailangan mo ng makakausap, bigla na lang silang naglalaho ng parang bula. Kaya ayos na rin na ako lang mag-isa. At least, wala akong inaasahan na hindi naman darating. Miss Santiago, mukhang sugi ka na namin dito ah. Malamig na sabi ng prinsipal nang pumasok ako sa kanyang opisina. Napangisi ako ng bahagya. Good morning din po, ma'am. Sagot ko na hindi man lang nakakikitaan ng pagsisisi. Umiling siya. Ano na naman ang ginawa mo? Umupo ako sa harap niya at nagkibit balikat. Wala naman po. Medyo nagkaasara lang sa classroom.
Mali ba yung sumagot ako sa isang kaklaseng nanunukso sa akin? Tapos sinabuyan mo ng juice? Napangiti ako nang hindi sinasadya. Medyo. Umiling siya. Caroline, alam mo bang hindi ka naman talaga masamang bata? Pero kung ipagpapatuloy mo yung ganyang asal, baka ikaw rin ang mahirapan sa huli. Alam ko yon. Alam kong minsan, ako rin ang may kasalanan. Pero minsan, mas madali nang maging pasaway kaysa subukang umayos. Lalo na kung wala namang nakakapansin. Pagkatapos ng mahabang sermon, pinauwi rin ako kaagad. Wala naman ng bago. Hindi ko na rin inaasahan na papagalitan ako ni Mama. Sigurado akong busy na naman siya. Pero pag uwi ko sa bahay, may napansin akong kakaiba. May ibang pares ng sapatos sa may pintuan. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, may narinig akong masayang boses sa loob ng bahay. Tila may bisita si Mama. At hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko tungkol doon. Pumasok ako sa bahay ng dahan-dahan. Nagtataka kung sino ang bisita ni Mama. Hindi ako sanay na may ibang tao rito. Sa totoo lang, hindi ko nga maalala kung kailan siya huling may dinalang kaibigan o kakilala sa bahay. Pagdaan ko sa sala, nakita ko si Mama. Nakangiti siya habang may kasamang lalaki na ngayon ko lang nakita. Matangkad siya, may maayos na gupit at mukhang mas bata ng kaunti kaysa kay Mama. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa ilaw o sa paraan ng pagkakaupo niya. Pero parang may aura siyang magaan at mapagkakatiwalaan. Hindi ako sanay na makita si Mama na ganito. Relax. At parang kahit paano, masaya. Caroline, nariyan ka na pala. Bati niya nang mapansin ako. Halika, may papakilala ako sa'yo. Tumayo ang lalaki at ngumiti sa akin. Hindi iyong pilit na ngiti na madalas kong nakikita sa ibang tao, kundi yung tipo na parang totoo. Hi, Caroline. Ako si Daniel. Bati niya sa akin. Saglit akong natahimik, saka tumingin kay Mama at naghihintay ng paliwanag. Si Daniel, boyfriend ko. Diretsyong sabi niya na para bang wala lang. Naramdaman kong tila may bumara sa lalamunan ko. Boyfriend? Si Mama? May boyfriend? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa para sa kanya? Magalit? Maging okay lang? Hindi ko alam. Kaya ang tanging nagawa ko lang ay ang tumango. Okay, sabi ko. Hindi ko rin alam kung para kanino ang sagot na iyon. Para sa kanila o para kumbinsihin ang sarili ko na okay lang ang lahat. Pero may kung anong bumabagabag sa loob ko. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag at doon nagsimula ang lahat. Sa buong gabing iyon, hindi ako mapakali. Sinubukan kong umupo sa hapagkainan habang nag-uusap si Mama at si Daniel. Pero pakiramdam ko, hindi ako nababagay doon. Si Mama, abala sa pagkukwento tungkol sa trabaho niya. Isang bagay na bihira niyang gawin sa akin. Si Daniel naman, nakikinig ng buong atensyon. Paminsan-minsan ay nagtatanong na parang tunay siyang interesado sa bawat salitang sinasabi ni Mama. Napansin ko rin kung paano siya tumingin kay Mama. May lambing, may pag-aalaga, para bang mahalaga sa kanya si Mama. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa para sa kanya. Hindi ako kumikibo habang kumakain. Nakatingin lang ako sa pinggan ko, pilit na hindi pinapansin ang eksenang nagaganap sa harapan ko. Caroline, biglang sabi ni Daniel, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Nag-aaral ka raw sa St. Joseph? Tukoy nito sa eskwelahan ko.
Napilitan akong tumango. Ngumiti siya. Maganda raw ang school na yon. Kumusta naman ang klase mo? Gusto ko sanang sabihin ang totoo na palagi ako napapatawag sa principal's office, na wala akong masyadong kaibigan, na halos wala akong pake sa school. Pero hindi ko alam kung bakit parang gusto kong subukan kung hanggang saan ang pasensya niya. Kumusta? Well, hindi ako honor student, kung yun ang ibig mong sabihin. Tila hindi na siya nagulat sa sagot ko. Grades are not everything. Sagot niya sabay kindat. Nagulat ako. Para bang wala lang sa kanya, kahit pa alam ko na hindi ako tipikal na mabait na anak na gusto ng iba. Talaga? Tanong ko na nakataas ang kilay. Tumango siya. Mahalaga rin naman ang ibang bagay. Halimbawa, kung paano ka makitungo sa ibang tao, kung paano mo hinaharap ang problema, at kung paano mo natututunan na maging mas mabuting tao. Para akong napaisip sa sinabi niya, pero hindi ako nagpahalata. Nice speech, kuya. Narinig ko ang pigil na tawa ni mama, pero hindi ko alam kung dahil ba sa sinabi ko o dahil alam niyang sinusubukan kong sukatin ang pasensya ni Daniel. At ang pinakanakakainis, mukhang hindi siya natitinag. Lalo akong nainis. Lalo rin akong na-curious at hindi ko nagustuhan ang nararamdaman ko. Pagkatapos ng hapunan, agad akong tumayo at dumiretso sa kwarto ko. Hindi ko na hinintay pang matapos ang usapan ni na Mama at Daniel. Wala naman akong balak makisali sa drama nilang dalawa. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong sinara ang pinto at napabuntong hininga. Akala ko, hindi na ako magugulat sa mga bagay-bagay. Pero eto ako ngayon, hindi alam kung paanong tatanggapin ang bagong twist sa buhay ko. Si Mama, may boyfriend. At hindi ko alam kung bakit hindi ko iyon matanggap ng buo. Hindi naman ako galit kay Daniel, pero hindi rin ako sigurado kung gusto ko siya. Hindi ko naman siya kilala at wala akong balak kilalanin siya. Para siyang isang dayuhan na bigla na lang sumulpot sa buhay namin. O mas tama sigurong sabihin, sa buhay ni Mama. Dahil hindi naman talaga ako kasali sa kanilang kwento, di ba? Pinilit kong huwag na lang isipin, pero kahit na anong pilit ko, may kung anong bumabagabag sa loob ko. Para bang may pangitain ako na hindi ko mawari. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa sa dati. Nasanay na kasi akong si Mama ang nauunang umalis sa bahay, kaya inasahan kong ako lang ang gising. Pero nagkamali ako. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong may tao sa kusina. Si Daniel. Nakahawak siya sa isang tasa ng kape habang nakatingin sa labas ng bintana. Parang may malalim na iniisip. Hindi niya agad napansin na naroon ako. Kaya tumikhim ako para kunin ang atensyon niya. Napalingon siya sa akin at agad nang umiti. Oh, good morning, Caroline. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Kaya tumango lang ako at dumiretso sa ref para kumuha ng inumin. Hindi ko alam kung awkward lang ba ako o talagang walang gustong magsalita sa amin. Hanggang sa siya na rin ang bumasag ng katahimikan. Si Mama mo, maagang umalis. May importanteng meeting daw. Hinatid ko na siya. Wala na namang bago. Hindi na rin ako nagulat kaya hindi na ako sumagot. Mag-almusal ka na ba? Umiling ako. Hindi ako mahilig mag-breakfast. Tumango siya, saka uminom ulit ng kape niya. Akala ko, tapos na ang usapan namin. Pero maya-maya, nagsalita siya ulit. Alam mo, Caroline, hindi ko alam kung paano kita kakausapin nang di mo iniisip na nagpapakabait lang ako para magustuhan mo. Napatigil ako. Hindi ako sumagot. Pero
Naghintay ako sa sasabihin niya. Saka, kung gusto mo akong magustuhan o hindi, hindi ko naman pipilitin yon. Pero gusto ko lang naman malaman mo na hindi ako nandito para palitan ng tatay mo. Nandito ako dahil mahal ko ang mama mo. At kung kaya ko, gusto ko rin na maging okay tayo. Hindi ko alam kung ano ang sasagot ko, kaya tumango na lang ako. At kahit na anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko ang isang bagay. Bakit parang gusto kong malaman kung sino siya? Hindi ko alam kung paano nangyari, pero bago pa ako makapagprotesta, nasa passenger seat na ako ng sasakyan ni Daniel. Hatid na kita. Sabi niya kanina matapos niyang mapansin na wala akong balak kumain at mukhang aalis na. Sinubukan kong tumanggi pero mabilis siyang nag-alok at sa kung anong dahilan, hindi ko nagawang humindi. Kaya heto ako ngayon nakaupo sa kanyang tabi habang binabaybay namin ang daan papunta sa school. Tahimik lang ako habang nagmamaneho siya. Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ako sanay na may naghahatid sa akin. Matagal na rin kasi akong nasanay na mag-commute mag-isa. Na wala ng ibang nag-aalala kung nakakapasok ba ako sa school ng maayos. Pero heto ngayon, si Daniel, tila ba casual lang ang lahat sa kanya. Para bang normal lang na ihatid niya ako. Anong oras ang uwian mo? Bigla niyang tanong. Saglit na lumingon sa akin bago muling ibinalik ang tingin sa daan. Bakit? Tanong ko pabalik habang nakataas ang kilay. Ngumiti siya. Baka gusto mong sunduin kita mamaya. Napakunot ang noo ko. Hindi na. Sanay na akong umuwi mag-isa. Tumango siya. Okay, pero kung may kailangan ka, tawagin mo si mama mo o ako. Hindi ako sumagot. Hindi dahil hindi ko gusto ang sinabi niya, kundi dahil hindi ako sigurado kung paano iyon tatanggapin. Pagdating naman sa harap ng school, huminto siya at tumingin sa akin. Ingat ka, Caroline. Sabi niya nang may lambing sa boses. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong pakiramdam ang gumapang sa puso ko. Matagal ko nang hindi naririnig ang mga salitang iyon at ang huling taong nagsabi sa akin ng ganoon, si Papa. Hindi ko alam kung bakit pero parang saglit akong natulala. Parang may kung anong bumalik sa alaala ko. Isang bagay na matagal ko nang pilit kinakalimutan. Nagmadali akong bumaba ng sasakyan. Bye, sabi ko nang hindi siya tinitignan. Dali-dali akong pumasok sa school. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi niya. At ang mas lalong gumulo sa isip ko, bakit parang nagustuhan kong marinig iyon mula sa kanya. Sa buong araw, hindi ko maalis sa isipan ko ang nangyari kaninang umaga. Paulit-ulit na nag-e-echo sa utak ko ang sinabi ni Daniel. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bigat sa puso ko sa tuwing naaalala ko iyon. Matagal na rin kasi mula nang may nagsabi ng ganoon sa akin. Si Mama, hindi ko na maalala kung kailan niya ako huling pinayuhan na mag-ingat. Mas madalas kasi siyang nagbibilin tungkol sa trabaho, sa bahay, o kung ano-ano pang hindi ko naman gustong pakinggan. Pero si Daniel, hindi ko inaasahang maririnig ko iyon mula sa kanya. Dahil wala naman siyang obligasyon na alagaan ako, di ba? Pero hindi lang doon natapos iyon. Paglabas ko ng classroom, matapos ang huling subject ko, nagulat ako nang makita ko ang isang pamilyar na sasakyan sa labas ng gate ng school. Si Daniel. Muntikan ko pa siyang hindi makilala dahil may kausap siya sa phone. Halatang abala sa trabaho. Nakasuot siya ng long sleeves na nakatupi hanggang siko.
at may hawak na laptop sa kabilang kamay. Mukha siyang stress pero kalmado. At ang higit na ikinagulat ko, nang makita niya ako, agad siyang nagpaalam sa kausap niya sa phone. Caroline! Tawag niya, sabay kaway. Naglakad ako papalapit at hindi pa rin makapaniwala. Ang ginagawa mo dito? Sinusundo kita. Akala ko ba malinaw na sa'yo ang sinabi ko na sanay na akong umuwi mag-isa? Ngumiti siya. Alam ko, pero dumaan na ako sa school mo habang papunta sa isang meeting. Kaya naisip ko, baka gusto mong sumabay. Kung ayaw mo, walang problema. Ewan ko ba, pero imbes na tumanggi, nakita ko na lang ang sarili kong sumasakay na sa sasakyan niya. Sa biyahe, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya naging maasikaso sa akin. Napansin yata ni Daniel ang pananahimik ko, kaya siya na ang nagtanong. Kumusta araw mo? Bakit mo tinatanong? Natawa siya ng bahagya. Concern lang. Napairap ako. Hindi ka naman kailangan magpaka-concern. Hindi naman dahil kailangan, Caroline. Gusto ko lang. May kung anong tumusok sa puso ko nang marinig ko iyon. Ilang sandali akong hindi nagsalita hanggang sa may maalala ako. Teka, may meeting ka pa, di ba? Tumango siya. Meron. Pero wala pa namang isang oras. Ihatid na muna kita bago ako dumiretso. Eh di malilate ka na. Okay lang. Mas importanteng mahitid muna kita ng maayos. Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang may pumigas sa puso ko. Hindi ako sanay na inuuna ng ibang tao ang kapakanan ko. Lalo na ng isang taong halos hindi ko pa kilala. At doon ko na pagtanto, si Daniel, kahit abala sa trabaho. Pero kahit ganoon, naglalaan siya ng oras para sa amin ni Mama at para sa akin. At hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman tungkol doon. Hanggang sa napatawag na naman ako sa principal's office. Hindi na bago sa akin ang pagpapatawag sa principal's office. Ilang beses na rin akong napadpad dito, kaya hindi na ako kinakabahan. Sa totoo lang, halos kabisado ko na ang itsura ng silid. Mula sa luma nitong kurtina hanggang sa nameplate sa lamesa ng principal na si Mrs. Ramirez. Nakasandal ako sa upuan habang hinihintay siyang magsalita. Nasa harapan niya ang isang papel na malamang ay report tungkol sa gulong pinasok ko kanina sa klase. Hindi ko maalala na kung paanong nag-umpisa ang away namin ng isang kaklase ko. Basta't may sinabi siya na hindi ko nagustuhan at hindi ako ang tipo ng tao na tatahimik lang. Maya-maya, nagtaas ng tingin si Mrs. Ramirez at malalim na bumuntong hininga. Caroline, alam mo bang ilang beses ka nang napapatawag dito ngayong taon? Nagkibit balikat ako. Marami na siguro. Napailing siya. Caroline, hindi pwedeng ganito ka na lang palagi. Kailangan mo matutong kontrolin ang sarili mo. Napatawag ko na ang mama mo. Any minute now, nandito na siya. Pagkarinig ko noon, napatawa ako ng mapait. Hindi po darating si mama, ma'am. Busy siya. Lagi namang ganon, hindi ba? Kahit kailan, hindi siya dumating sa tuwing napapatawag ako dito. Mas mahalaga sa kanya ang trabaho niya kaysa sa pakikinig sa mga problema ko. Kaya naman, walang point ang paghihintay. Mas mabuti pang tapusin na lang namin ang meeting na ito nang wala siya. Pero, nagkamali ako. May kumatok sa pinto at agad itong bumukas. Napalingon ako, handang sabihin kay Mrs. Ramirez na baka ibang tao lang iyon. Pero, nang makita ko kung sino ang pumasok, halos mabitawan ko na ang hawak kong ballpen. Si Daniel. Napatayo si Mrs. Ramirez at mukhang nagulat din.
Oh, Mr. Aguilar, kayo po pala. Hindi ako makapagsalita. Anong ginagawa niya rito? Sorry kung natagalan ako. May hinintay lang akong importanteng tawag bago ako pumunta rito. Hindi pa rin ako makagalaw. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nasaan si Mama? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Hinawakan ni Daniel ang batok niya. Parang may pag-aalalang naramdaman. May emergency meeting siya sa trabaho. Kaya ako na lang ang pumunta. Napasinghap ako, pero hindi ko alam kung dahil ba sa inis o sa gulat. Hindi ko inakalang may ibang taong papasok sa buhay ko para lang gumawa ng ganito para sa akin. Dati, kapag napapatawag ako sa principal's office, normal na lang na ako ang bahala sa sarili ko. Wala akong inaasahan, wala akong hinihintay. Pero ngayon, si Daniel ang nandito. Umalis muna siya sa trabaho niya para maglaan ng oras sa akin. Siya ang sumama sa akin. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may kung anong mainit na pakiramdam ang gumapang sa loob ko. Hindi ito dapat mangyari. Hindi ako dapat makaramdam ng ganito. Pero bakit parang bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko siya? Tahimik lang ako habang nasa sasakyan matapos ang usapan sa principal's office. Nakatitig lang ako sa bintana. Pinipilit kong huwag ipahalata na may bumabagabag sa akin. Ayoko magpakita ng kahit na anong emosyon, lalo na sa harap ni Daniel. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaisip. Siya ang pumunta sa principal's office para sa akin. Siya ang umalis sa trabaho kahit naabala siya. Siya ang naroon, hindi si Mama. At sa isang parte ng utak ko, hindi ko maiwasang isipin na kailan pa naging normal ito. Kailan pa naging normal na siya ang nariyan para sa akin, imbes na ang sarili kong ina. Alam kong hindi tama. Alam kong hindi dapat ako naghahanap ng kahit na ano kay Daniel. Pero bakit parang mas gusto ko bang siya ang pumunta kaysa si Mama? Napapikit ako at napabuntong hininga. Hindi ko dapat ito iniisip. Hindi dapat. Pero ang puso ko, tila may sariling isip. Naputol ang mga iniisip ko nang marinig ko ang boses niya. Caroline, Hindi ko siya nilingon. alam kong hindi ka masaya. Napakuyom ang kamao ko. Ayoko nang pag-usapan to. Alam ko ang pakiramdam na wala kang ibang kakampi, na walang nagmamalasakit sa'yo, na kahit na anong gawin mo, hindi ka naman nila papansinin. Mas lalo akong nanigas. Pero alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko makita? Ayaw ko makita kang sinasaktan mo ang sarili mo nang di mo namamalayan. Napalingon ako sa kanya dahil hindi ko inaasahan ang sinabi niya. Akala mo siguro yung pagiging pasaway mo sa school, yung mga gulong sinasaliwan mo, yung pagiging matigas mo, iniisip mo siguro na wala lang yun. Pero Caroline, sinasaktan mo ang sarili mo sa paraan na hindi mo nakikita. Mas lalong hindi ako nakapagsalita. Hindi mo kailangan gawin yon para mapansin ka. At di mo kailangan patunayan ang sarili mo sa maling paraan. Naramdaman ko ang panginginig ng labi ko. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Mahina kong sagot. Pero kahit ako, hindi ako kumbinsido. Umiling siya. Hindi, Caroline. Ginagawa mo to dahil gusto mong punan ang kakulangan sa buhay mo. Pero hindi mo kailangan sirain ang sarili mo para lang mapansin ng ibang tao. Parang may kung anong sumabog sa loob ko. Bakit niya sinasabi ito? Bakit parang naiintindihan niya ako kahit na hindi naman siya dapat nakikialam? Bakit parang totoo ang lahat ng sinabi niya? At doon ko na hindi napigilan ang sarili ko.
Nang marating namin ang bahay, bago pa siya makababa ng sasakyan, napahagulgol ako. Hindi ko na napigilan. Naiinis ako sa sarili ko dahil nagpapakita ako ng kahinaan sa harapan niya. Naiinis ako dahil tama siya. Naiinis ako dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may nakakaintindi sa akin. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ako pinigilan. Hinayaan niya lang akong umiyak. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, doon ko naramdaman na hindi ako nag-iisa. Dahil kahit na hindi ko hilingin, nariyan siya. At hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot sa nararamdaman kong iyon. Pagkatapos kong umiyak nang walang patid sa loob ng sasakyan, unti-unti kong pinahid ang mga luha ko. Nahihiya ako kay Daniel, pero sa kabila ng lahat, hindi niya ako tinanong kung ayos lang ako. Alam niyang hindi pa ako handang sagutin iyon, kaya hinayaan lang niya akong huminahon. Nang makababa kami ng sasakyan, hindi ko pa rin siya matignan ng diretsyo. Pakiramdam ko, nabuksan niya ang isang parte ng sarili ko na matagal ko nang itinatago. Isang bahaging mahina, marupok, at naghahanap ng kalinga. Pagpasok namin sa bahay, doon ko lang naalala na wala pa si Mama. As usual, overtime na naman siguro. Sanay na ako. Pero ilang minuto lang ang nakalipas, biglang bumukas ang pinto. Napalingon ako at bumungad si Mama. Pagod ang mukha niya. Halatang galing sa mahabang araw sa trabaho. Pero nang magdama ang mga mata namin, alam kong alam niya. Alam niyang may nangyari. Hindi siya agad nagsalita, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang tingin. Saglit siyang lumingon kay Daniel, natahimik lang sa tabi ko. "Anong nangyari?" tanong ni Mama. Kita sa mukha niya ang pag-aalala, pero may halong inis. Hindi ako sumagot. Ayokong umpisahan ang diskusyon na alam kong wala namang patutunguhan. Si Daniel na ang sumagot para sa akin. Pinatawag si Caroline sa principal's office kanina. Alam ko kasing may meeting ka kaya ako na lang yung nagpunta. Nandoon ako para samahan siya. Ay, ano na naman ba ang ginawa mong yan, Caroline? Tumayo ako. Ramdam ang pag-iinit ng ulo ko. Wow! Ngayon mo lang ako tinanong ng ganyan, Ma. Napakurap siya. Halatang nagulat sa sinabi ko. Ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ngayon ka lang nag-aalala. Ilang beses na akong napapatawag sa office. Ilang beses na akong nagkakaproblema sa school. Pero kailan ka dumating? Kailan mo ko sinamahan? Kailan mo ko tinanong kung bakit ako ganito? Bumigat ang katahimikan sa pagitan namin. Mahalaga sa'yo ang trabaho mo, diba? Kaya nga hindi ka nakarating kanina. Pero alam mo kung sino yun nandyan? Hindi ikaw, si Daniel. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Mama sa akin at kay Daniel. Kita ko ang gulat sa mga mata niya. Nagpatuloy ako, puno ng hinanakit ang boses. Si Daniel ang sumama sa akin, Ma. Si Daniel ang kumausap sa principal. Si Daniel ang nagdala sa akin pauwi. Siya ang nagpaalala sa akin ng mga bagay na dapat ikaw ang nagsasabi. Parang may bumagsak na kung anong mabigat sa pagitan namin. Si Mama hindi makatingin ng diretso sa akin. Halatang hindi niya alam ang isasagot. At si Daniel, bagamat tahimik ay ramdam ko ang suporta niya sa tabi ko. Maya-maya, napabuntong hininga si Mama. Caroline! Mahina ang boses niya, pero hindi ko na gustong marinig ang paliwanag niya. Pagod na ako marinig yan, Ma. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumalikod ako at dumiretso sa kwarto ko. Hindi ko na hinintay kung may sasabihin pa siya. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko mas nakakaintindi sa akin ang isang taong hindi ko kaano-ano.
kaysa sa mismong ina ko. At yon ang mas lalong nakakatakot. Dahil unti-unti, hindi ko nalang bastang ina-appreciate ang ginagawa ni Daniel para sa akin. Nagsisimula na ako na mahulog sa kanya. At alam ko na hindi ito dapat mangyari. Pero paano ko ba pipigilan ang isang bagay na hindi ko naman ginusto sa simula pa lang? Mula noon, unti-unti nang nagbabago ang relasyon namin ni Mama. Hindi na kagaya dati, naramdam kong malayo siya. Ngayon kasi kinakausap niya na ako hanggat kaya niya. Bukod doon, nandito pa rin naman si Daniel at patuloy na sumusuporta hindi lang kay Mama, kundi pati na rin sa akin. Pero habang tumatagal, lalo na kapag nakikita kong hinahalikan ni Daniel si Mama, nakakaramdam ako ng selos at panibugho, bagay na alam kong mali. Sa ngayon, mas umayos na ang lahat at proud akong sabihin na dahil rin sa tulong ni Daniel ay sinisimulan ko ng ayusin ang sarili ko, lalo na ang pag-aaral ko. Pero kahit na alam kong okay naman na kami, may isang tanong pa rin gumugulo sa isipan ko. Mahal ko na ba si Daniel? Mahal ko na ba ang isang lalaking malayo ang agwat ng edad sa akin at ang lalaking may ibang mahal? O ganito lang ang nararamdaman ko dahil kulang ako sa kalinga? Hanggang dito na lamang po ang pagbabahagi ko ng aking istorya. Misuna ko. Hindi na ako makapaghintay pang marinig ko ito na maibahagi sa inyong channel. More power and God bless us all. Lubos na gumagalang, Caroline. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Misuna ko. At hanggang sa susunod na kwento.